Nagsalita na po si Congressman Robert H. Barbers. Si Congressman Barbers ng Surigao del Norte, chairman ng Quadcom. At ito ay ibang issue ang usapin tungkol sa West Philippine Sea na ang kanyang sinasabi rito ay hindi naman napanindigan ng nakaraang gobyerno under Duterte administration. So pakinggan po natin itong kanyang sinasabi rito at hindi lang patama ito kung hindi ito itahasang paghahayag ng kanyang observation at nakikita sa nakakaraang administrasyon. As we all remember, it started in the early 2000s when China sought permission from the Philippine government for joint exploration for mineral resources in our territorial seas. Nagulat na lamang tayo isang umaga paggising natin noong 2012 dahil inukupa na ng China ang Scarborough Shoal na nasa loob ng ating territorial seas. Ang sabi nila, kanila daw, yun at ang basihan ay ang historic rights. Historic rights daw na ang ibig sabihin ay mula pa noong unang panahon, nangingisda, dumadaan at naglalayag sila sa ating karagatan kung kaya't kanila daw ang Scarborough Shoal. Maraming lahi ang nangingisda, dumadaan at naglalayag sa karagatang ito mula pa noong unang panahon. Hindi lamang mga Chino, Mr. Speaker. Hindi po maaaring maging basihan ng China o ng China ang tinatawag na historic rights. Lahat po ito ay napalitan na ng mga batas at tratado o treaties sa makabagong panahon. Lahat itong mga batas at treaties ay kinakailangan upang maglagay ng kaayusan sa buong mundo at mahinto ang mga kaguluhan. Isa sa mga treaties na ito ay ang United Nations Convention on the Law of the Seas o ang tinatawag nating UNCLOS. Ito po ay sinalihan at nilagdaan ng maraming bansa, kabilang tayo at ang China. Dito itinakda na ang bawat bansa kamukha natin ay may tinatawag na 12 nautical mile territorial sea. At bukod dito, binigyan din ang mga bansa na katulad natin na napapaligiran ng dagat ng 200 milyang karagatan na tinatawag natin na exclusive economic zone. Ang ibig sabihin po nito, Mr. Speaker, ay sa atin lamang eksklusibo ang lahat ng lamang dagat at likas yaman kasama na ang mga langis at iba pang makukuha sa loob at ilalim ng teritoryong ito. Inuulit ko, ang Pilipinas at China ay parehong sumang-ayon at lumagda sa kasunduang ito. Bukod sa UNCLOS, Mr. Speaker, ang Pilipinas ay nagwagi sa International Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands, kung saan pinagtibay ang sinasabi ng UNCLOS. Hindi lamang yan. Sinabi pa ng Arbitral Tribunal na katang-isip lamang ang 9-dash line ng China. Kaya ngayon, dalawang katibayan na ang ating pinanghahawakan sa mata ng buong mundo at sa mata ng batas. Dahil dito, Mr. Speaker, nararapat na ipaglaban natin ang ating mga karapatan na pinagtibay ng mga kasulatang ito. Ngayon, ang tanong, sa tuloy-tuloy na panggugulo, panghihimasok, pangbubuli at pananakit sa atin ng China sa loob ng mga teritoryong nabanggit, ano ang dapat nating gawin? Ang pinaka-minimum na magagawa natin ay ipahayag ng malaya at walang takot ang ating mga karapatan ayon sa mga batas. Ikalawa, magkaisa tayo sa pagkondena ng mga karahasan na ginagawa sa atin ng China. Hindi tayo dapat magsawa sa pagkondena at pagpapahayag sa buong mundo ng kanilang mga hindi tamang gawain at panghihimasok sa ating teritoryo. Mula sa pag-angkin ng mga lupain at teritoryo sa West Philippine Sea hanggang sa pananakit nila sa ating mga kababayan na nangingisda at naglalayag doon at sa kanilang pambubuli at paninira ng ating mga sasakyang pandagat.
Ilang taon na tayong nagtitiis, Mr. Speaker. Hindi na nga natin mabilang ang kanilang paninira at pananakit na ginagawa. Noong isang linggo lamang, ilang mga barko ng ating gobyerno na pag-aari ng Bureau of Fisheries ang kanilang sinira sa pamamagitan ng water cannon at laser. Walang katumbas sa salita Grabe, no? ang mga hindi makataong ginagawa. Ayan o. Hindi lang sa Quadcom nakapokus pala itong si Congressman Barbers. Sa huling pagkakataon bago tuluyang mag-recess ang ating Kongreso ngayon linggong ito, ay kanya na hong inihayag ang kanyang damdamin kaugnay sa issues ng West Philippine Sea. At sinabi nga niya, dapat lahat ng Pilipino ay naninindigan na ating ipaglaban ito. Ay tinamaan dyan ang mga Duterte at mga DDS kasi wala naman tayong marinig sa kanila. From day one, kahit nung nakaraang administrasyon sa loob ng 6 na taon ni Duterte, ay wala hong silang sinabing talagang pagbatikos, pagkundina sa China. At naging mas kaibigan pa. Ito namang kasalukuyang Duterte na Vice President ni isang pahayag tungkol sa China, wala kang marinig. Naririnig lang natin ang Vice President kapag may mga pagbati siya sa mga okasyon sa China. Di ba? Sa lahat ng okasyon sa China at may mga greetings siya, talagang hindi nawawala. Pero yung pagbatikos or pagkundina doon sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea na hinaharas ang mga Pilipinong mga mangingisda, Philippine Coast Guard at iba pa, wala kang marinig sa mga ito. Kaya tama lang yung sinabi ni Congressman Barbers na panahon na dapat magkaisa, ipakita kung ikaw ay Pilipino. Hindi pwedeng gobyerno lang ang tumaya rito kung hindi lahat ng Pilipino. Dahil nasa batas naman, international law, national law, meron tayong karapatang ipaglaban ito. So, ang identify na hindi talaga nagsasalita tungkol dito ay ang kampo ng mga Duterte at mga supporters nila. Ang Pinklawan, Dilawan, ibang political party, mga kaalyado ng gobyernong ito ni Pangulong Marcos ay nagkakaisa at naghahayag ng mga pagkundina. Pero yung mga Duterte at kanilang supporters wala tayong marinig. At sa halip, pinagtatanggol pa nga nila. Lalo na ho yung abogadong nagtatago na ngayon dahil may mga kaso rito sa Pilipinas. Sinasabi ko nagtatago kasi hinahanap siya ng Kongreso. Biglang tumakas. Nasa abroad na si Harry Roque, tinutukoy ko. Pro-China ang dating nun. Pero Pilipino siya. At until now, hindi ho siya kumampi or nagpahayag ng pumabor sa Pilipinas. Laging pumapabor sa China. Hindi ko rin maintindihan yon. Dahil dyan, ito pong speech na ito ni Congressman Barbers ay makatotohanan lang. Dahil nakita niya yung patuloy na karahasan, kanong isang linggo meron na naman po. Minsan nga ho may chopper pang umiikot at binabantayan yung mga resupply sa ating mga sundalo at saka yung mga mangingisdang Pilipino. So, nagpapatuloy lang ho na ang harassment nandun pa rin at hindi naman po huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Para magkaisa ang Pilipino dahil ito po ay sa atin talaga. Manindigan. Yan nga sinasabi ng congressman mula sa Surigao. Ano po yung masasabi dyan? Medyo nakalimutan na. Hindi naman nakalimutan. Medyo natabunan ang issue ng West Philippine Sea. Ngayon ay muling binubuhay. Tama lang naman yan. Magpapasko na. At hanggang sa bagong taon, dapat talagang panindigan ito. Please like, share ng video.